Vroo! Vroo! Sunod-sunod na dumadagundong ang mga dambuhalang dump truck na pumapasok. Ang alikabok mula sa mga gulong ay humahalo sa masangsang na amoy na halos hindi matagalan. Hindi lang ito basta mabaho. Ito ay nakakasulasok na halo ng nabubulok na gulay, bilasang isda, bangkay ng hayop at amoy ng sinusunog na plastik na parang chemical na sandata na lumalason sa hangin. Nakaupo si A. Isarico sa isang papag na kawayan sa harap ng police outpost. Hawak niya ang panyo sa ilong. Isang linggo pa lang siyang nadedestino dito sa Payatas, malapit sa tambakan, pero sa loob ng isang linggong iyon, ni minsan ay hindi siya ganahang kumain. Hoy! Rico! Hindi ka ba kakain? Tanong ni F. Berting habang umunguya ng mani. Sa harap niya ay may isang mangkok ng mainit na lugaw. Sa ibabaw ng lugaw, may 3 o 4 na malalaking langaw na umaaligid. Hinawi lang ni Berting ng kamay ang mga ito, sabay subo ng lugaw na parang sarap na sarap. Gustong sumuka ni Rico. Hindi ako gutom, Sarge. Sobrang baho eh. Ha ha ha. Tumawa si Berting, kitang-kita ang tinga sa ngipin. Hindi ka pa kasi sanay. Kalaunan, mamamanhid din yang ilong mo. Ang bundok ng basurang iyan ang tiyan ng Metro Manila, tol. Lahat ng tinatapon ng mga taga-syudad, dito ang bagsak. May ginto, may tae, lahat nandyan. Lumingon si Rico sa malayo. Mga 500 metro mula sa outpost. Naroon ang isang bundok na nababalot ng usok. Ang Payatas dump site. Isang bundok ng basura na kasing taas ng 6 na palapag na gusali. Dahil sa init ng araw, ang methane gas mula sa ilalim ay sumisingaw, kaya laging may usok. Sa ibabaw ng bundok na iyon, may mga tao. Mga taong parang langgam mula sa malayo. Bata, matanda at mga asong gala. Lahat sila ay nangangalakal. Sa ilalim ng tirik na araw at nakakalasong hangin, nakikipagbuno sila para mabuhay. Binuksan ni Rico ang kanyang lunchbox. Pritong itlog at adobong kangkong. Pagkabukas pa lang. Sisisisitu. Isang malaking berdeng langaw na kasing laki ng kuko ang dumapo sa sunny side up na itlog. Ang mga paa nito ay may bahid ng itim na ilikido. Mga paang kakatapak lang sa tae at nabubulok na karne sa tambakan. Handa nang ilabas ng langaw ang proboscis nito para sumipsip sa itlog. Ork! Sinara ni Rico ang lunchbox at itinapon sa basurahan. Umakyat ang asim ng sikmura niya sa lalamunan. Sir Police. Isang sigaw ng babae ang umalinggaw-ngaw. Isang ginang ang tumatakbo papasok sa outpost. Ang damit niya ay gusgusin at punit-punit. Buhaghag ang buhok at walang sinelas. Ang mga kuko sa paa ay puno ng itim na putik. Siguradong isa siyang mangangalakal. Anong problema? Ba't ka nagsisisigaw? Tanong ni F. Berting na halatang naistorbo. Ang asawa ko po. Si Benjo. Hindi pa po umuuwi, umiiyak na sumbong ng babae. Kagabi po, sabi niya may hahanapin siya sa area Sham dahil may nakita daw siyang maganda. Pero hanggang ngayon, wala pa po siya. Area Sham. Nagbago ang timpla ng mukha ni Berting. Yung bagong tambakan malapit sa babuyan? Opo, sir. Sabi niya. Nakakita siya ng kakaibang pakete doon. Pinuntahan niya para kunin tapos nawala na parang bula. Lumapit si Rico. Ang amoy ng babae. Mas mabaho pa sa tambakan. Amoy pawis, amoy basura at amoy lansa. Pero may napansin si Rico. Sa braso ng babae. May mga sugat na namumula. Sakit sa balat. Mga sugat na galing sa maruming tubig ng basura. Sa loob ng sugat. Parang may maliliit na puting tuldok na gumagalaw. Wood ba yon? Sir Police, tulungan niyo po ako. Baka napahamak na si Benjo. Hinawakan ni Aling Faye ang kamay ni Rico. Ang malagkit niyang kamay ay nag-iwan ng itim na mansa at langis sa uniforme ni Rico. Pinigil ni Rico ang paghinga. Nawawala sa tambakan. Sinasabi ng kutob niya na hindi ito simpleng missing person case. Huwag kang mag-isip ng masama. Hindi ganun si Benjo. Nanginginig ang boses ni Aling Faye.
Ang luha niya ay humalo sa alikabok sa pisngi, naging puti. Itinaas ni F. Berting ang paa sa mesa. Hay naku! Mabait naman pala ang asawa mo. Pero sa karanasan ko, baka nalasing lang yan at nahulog sa kanal. O baka naman may kinatagpong chick sa kabilang barangay. Hindi po. Sigaw ni Aling Fee. Hindi ako iiwan ni Benjo. Sabi niya. Kapag nakuha niya yung bagay sa area siyam, yayaman na kami. Naging interesado si Rico. Kinuha niya ang notebook. Aling Fee. Anong bagay daw ang nakita ng asawa mo? Ginto o alahas? Umiling si Aling Fee, pinunasan ang sipon gamit ang manggas na naninilaw sa dumi. Hindi ginto, sir. Sabi niya. Karne. Karne. Kumunot ang noo ni Berting. Baboy? Manok? Anong halaga noon? Hindi po, sir. Kakaibang karne. Nanlaki ang mata ni Aling Fee. Sabi niya. Mga tipak ng karne na nakabalot sa transparent plastic. Sariwa pa at mapula. Sabi niya may bibili daw nun ng mahal. Kinilabutan si Rico. Sariwang karne sa tambakan? At sa area siyam di pa. Iyon ang restricted area na itinalaga ng City Hall. Tapunan ng medical waste at chemical. Hindi pumupunta doon ang mga ordinaryong mga ngalakal. Sir! Parang awan niyo na. Hinawakan ulit ni Aling Fee ang kamay ni Rico. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ni Rico. Sa buhok ng babae. May maliliit na puting insekto na tumatakbo. Kuto. At sa likod ng tenga niya. May pigsa na nagnanaknak at may isang langaw na nakadapo sa nana nito. Gustong-gustong itaboy ni Rico ang kamay ng babae pero nagpigil siya. Sige po. Titingnan ko. Pupunta tayo sa area siyam. Hoy Rico. Pigil ni Berting. Nababaliw ka na ba? Puro virus ang nandoon. At teritoryo iyon ni Don Setha. Gusto mo bang makabangga iyon? Tao ang nawawala, Sarge. Trabaho nating hanapin, sagot ni Rico. Nagkibit balikat si Berting. Bahala ka. Kung gusto mong pumunta, sige. Hindi ako magsasayang ng oras para lang magputik at bumaho doon. Tumayo si Rico. Tuwang-tuwa si Aling Fee. Salamat po, sir. Nang tumayo siya, sa upuan na inalisan niya. May naiwang itim na mansa. Basa ang damit niya ng katas ng basura. Nagsuot si Rico ng double mask. Tara. Aling Fee, ituro mo ang daan. Sa labas, palubog na ang araw pero mainit pa rin. Umuusok ang bundok ng basura. Sa usok na iyon, nakatago ang kapalaran ni Benjo at ang isang nabubulok na sekreto. Sir Police, tingnan niyo to. Tingnan niyo maigi. Dinala ni Mang Tasyo, isang magsasaka sa San Jose del Monte, Bulacan, si Rico sa kanyang taniman ng pipino. Luntiang-luntian ang taniman. Ang mga pipino at upo ay hitik sa bunga at ang lalaki ng mga ito. Pero, pagtapak pa lang ni Rico sa taniman, napakapit siya sa ilong. Hindi amoy lupa o amoy dumi ng baka. Ito ay amoy maasim. Amoy ng nabubulok na karne na nakulog sa plastik. Ang gaganda ng ani, di ba? Pumita si Mang Tasyo ng isang pipino. Pero subukan niyong amuyin. Inamoy ito ni Rico. Ork. Sa loob ng pipino. Amoy imbernal. Maganda sa labas, pero parang bulok sa loob. Hindi ko tumabenta, sir. Itinapon ni Mang Tasyo ang pipino sa lupa. Kung kakainin to ng tao, siguradong tsolera ang abutin. Ang problema ay galing sa mga sako ng compost na iyan. Tinuro ni Mang Tasyo ang tumpok ng itim na sako sa gilid. Nakasulat sa sako, Don Setha, High Quality Organic Compost, Payatas. Lumapit si Rico. Ang mga sako ay parang imainit kahit nasa lilim. Parang may chemical reaction sa loob. Sinundot ni Rico ang sako gamit ang patalim. Plok. Tumagas ang itim at malapot na putik. Ang pataba ay gumagalaw.
Nang tingnan niyang maigi, libo-libong maliliit na puting od, maggots, ang gumagapang sa loob. Malinaw ang amoy na to, bulong ni Rico. Hindi dumi ng hayop. Ito ay amoy ng nabubulok na protein. Nagsuot ng gloves si Rico at dumukot sa putik. Malagkit. Mainit. Hinalo niya. May nakita siyang piraso ng plastik, hibla na parang buhok. At biglang may naramdamang matigas. Bato. Hinugot niya ito. Isang maliit na bilog na bagay na balot ng itim na putik. Binuhusan niya ng mineral water. Nang matanggal ang putik, lumitaw ang kulay puti. Ngipin. Isang molar o bagang ng tao. Pero ang mas malala, sa ugat ng ngipin, may nakadikit pang tilaman ng gilagid. Gilagid na kulay ube at naagnas na. Ibig sabihin, ang ngipin na ito ay hindi basta natanggal. Ito ay binunot ng sapilitan. Natanggal dahil nabubulok na ang mukha. Diyos ko po. Napanganga si Mang Tasyo. Iyan. Ngipin ng tao yan, di ba sir? Inilagay ni Rico ang ngipin sa evidence bag. Tinitigan niya ang dumi sa gloves niya at gusto niyang sumuka. Ang pataba na to. Ang mga sakong to. Galing ba sa bangkay ng tao? Giniling ba nila ang tao para gawing pataba at ibenta sa mga magsasaka? Mang Tasyo, saan mo nakuha ang patabang to? Seryosong tanong ni Rico. Dinadala po galing sa bodega ni Don Zeta sa Payatas dump site. Mura kasi kaya bumili ako. Tumayo si Rico. Si Benjo, ang nawawalang asawa, ay nakakita ng T-karne. Ngayon may ngipin ng tao sa taniman. Lahat ay tumuturo sa iisang lugar. Sa gitna ng Payatas dump site. Doon. May pabrika ng tao to fertilizer. Nasa sentro ng tambakan si Rico. Idiin man niya ang mask sa mukha, wala pa ring laban sa baho. Sa harap niya ay si Don Zeta. Isang lalaking nasa 50 anyos, mataba at malaki ang tiyan. Walang pang itaas na damit, naka-shorts lang at towel sa balikat. Balot siya ng pawis, langis, at itim na alikabok. Sa lieg, may suot siyang makapal na kwintas na ginto, pero nangingitim na ito dahil sa libag. Sir Rico. Opo, upo. Tinulak ni Don Zeta ang isang monoblock chair gamit ang paa. Sa upuan, may mga langaw na nagpapista. Sa harap ni Don Zeta, may isang bandehado ng lechon. Hawak niya ang isang ribs ng baboy at ninunguya ng buong gana. Ay, Slurp. Tumutulo ang mantika sa baba niya. Isang langaw ang dumapo sa gilid ng bibig niya. Hindi pinansin ni Don Zeta. Malamang nalunok na niya ang langaw. Don Zeta. May itatanong lang ako. Hindi umupo si Rico. Tanong lang, sumipsip si Zeta sa buto. Kain ka muna. Bagong luto. Lechon galing sa babuyan dyan sa tabi. Ang baboy na kumakain ng basura, mas malasa ang taba, boy. Gusto nang sumuka ni Rico. Huwag na. Sa isang taniman sa Bulacan. Sa sako ng pataba na galing sayo, may nakitang ngipin ang tao. Anong paliwanag mo? Tumigil sa pagnguya si Don Zeta. Ibinato niya ang buto sa plato. Lumiit ang mata niya. Kinuha niya ang basahan na kasing dumi ng basahan ng mekaniko para punasan ang kamay. Pero hindi natanggal ang mantika, lalo lang kumalat ang libag sa kamay niya. Ngipin ng tao ka mo. Tumawa si Don Zeta. May tinga pa sa ngipin. Sir Police. Ang tambakan na to ang basurahan ng Metro Manila. Ang mga pinutol na paa galing ospital, ngipin na binunot sa dental clinic. Basura galing morgue. Lahat dito ang bagsak. Baka nasama lang ng tauhan ko sa pag-shovel. Yung tungkol sa asawa ni Aling Faye, si Benjo na nawawala. Hirit ni Rico. Sabi nila pumasok daw si Benjo sa area Sham. Tumayo si Don Zeta. Umalog ang tiyan niya. Ang amoy ng katawan niya na hinaluan ng amoy ng basura ay nakakahilo. Lumapit siya kay Rico. Sir Police. Bago ka lang kaya papayuhan kita.
Ipinatong ni Don Zeta ang malaking kamay sa balikat ni Rico. Gustong tanggalin ni Rico pero nanatili siya. Ang uniforme niya ay namansahan ng mantika ng lechon at basura. Ang teknolohiya ko ay sa effective microorganisms. Gumagamit ako ng good bacteria para tunawin ang basura. Ang karne, buto, natutunaw yan at nagiging pataba sa loob lang ng ilang araw. Ganyan ang kalikasan. Bumulong si Don Zeta, ang basura, kung nasa basurahan, walang problema. Pero kung may basurang natututong magsalita, minsan kailangan nating iligpit ang basura. Gets mo? Nakita ni Rico ang banta sa mata ni Don Zeta. Ang taong ito ay tumatawa, pero kayang pumatay at magtapon ng tao sa basura ng walang kurap. Naiintindihan ko. Tinanggal ni Rico ang kamay ni Zeta. Pero ang batas, hindi natatabunan ng basura. Tumalikod si Rico. Sumigaw si Don Zeta, "Hoy! Ingat sa daan mamayang gabi. Matatapang ang daga dito, nangangagat ng dayo." Ha ha ha! Pagkalabas ni Rico, huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang balikat niya. May itim na mansa ng kamay. Malagkit. Malansa. Pinunasan ni Rico ng tissue. Sa itim na dumi, may halong pulang dugo. Ang kinakain ba ni Don Zeta? Talagang baboy lang. Tumakas si Rico sa outpost at palihim na pumunta sa Area Sham. May pulang babala na nakasulat, Danger, Restricted GGE, Compost Facility Property. Gumapang si Rico sa butas ng yero. Pagtapak niya sa lupa. Lumubog ang bota niya ng 2 pulgada. Hindi ito lupa. Ito ay burak ng basura na naipon sa loob ng maraming taon. Naglakad siya. Bawat hakbang ay squelch. Squelch. Mula sa ilalim, lumalabas ang itim na likido at langis. Leachate, katas ng basura. Nakakalason ito kapag dumikit sa balat, magnanaknak. Buti na lang nakabota si Rico. Brum. Brum. Tunog ng malalaking makina sa di kalayuan. Yumanig ang lupa. Itinutok ni Rico ang flashlight sa baba. Ang lupa ay gumagalaw. Kinusot niya ang mata. Hindi lindo. Ang buong paligid ay nababalot ng maliliit na puting insekto. Good. Milyong-milyong uod ang gumagapang sa itim na burak. Kinakain nila ang basura sa ilalim at umaakyat sa ibabaw. May mga uod na umakyat sa bota ni Rico. Ipinadyak ni Rico ang paa. Tumalsik ang mga uod pero may bago na namang umaakyat. Ito ang kaharian nila. Biglang umihip ang hangin. Sobrang baho ng amoy ng ammonia. At may tunog. Isang matinis na sigaw. Baboy ba? Hindi. Ang baboy ay oink. Oink. Ito ay sigaw ng tao na humihingi ng tulong. Pero nawala agad ang boses, pinalitan ng tunog na glug. Glug na parang may nahulog sa tubig. Itinutok ni Rico ang flashlight sa pinanggalingan ng tunog. Sa unahan, may lumang bodega. Sa tabi nito, may malalaking concrete tanks. May usok na lumalabas. Binilisan ni Rico ang lakad. Lalo siyang lumulubog sa burak. Plok! Hinila niya ang paa, muntik nang maiwan ang bota. Sa talampakan ng bota, may sumamang puting buto. Buto ng manok. Buto ng baboy. O buto ng daliri ng tao. Isinuot ni Rico ang bota at tumakbo papunta sa bodega. Ang key area Shambi ay hindi tapunan. Isa itong katayan na ginagawang pataba ang mga may buhay. Nakadapa si Rico sa likod ng tumpok ng lumang gulong. Hinihingal. Puno ng putik at uod ang katawan niya pero hindi niya iniinda. Nakatitig siya sa harap. Sa harap ng bodega. May maliwanag na spotlights. Dumating ang isang delivery truck. Hindi garbage truck. Closed van ito. Bumaba ang 3 tandang bawas 4 na goons. Nakamask at mahahabang kapote. Bilisan nyo. Naghihintay si Don Zeta.
Sigaw ng foreman. Binuksan ang likod ng van. Sa loob, maraming itim na garbage bags. Pero hindi hugis basura. Hugis pahaba. Hugis tao. At ang ibang bag ay gumagalaw. Ilset. Ilset. Ungol mula sa loob ng bag. Ungol ng taong nakabusal. Naguyom ang kamao ni Rico. Hindi basura. Tao. Mga buhay na tao. Hinila ng 2 goons ang isang bag na nagpupumiglas. Binuhat nila ito papunta sa malaking tangke sa gilid. Sa loob ng tangke, may itim at malapot na likido. Motherly quart ng pataba. 1, 2, 3. Hagis. Splash. Nahulog ang bag sa tangke. Tumalsik ang putik. Seth. Nagwala ang tao sa loob ng bag. Nilalamon siya ng burak. Buhusan ng kemikal. Utos ng foreman. May dalang asul na timba ang isang tauhan at ibinuhos sa tangke. Hiss. Tunog na parang tubig sa mainit na kawali. Hindi lang iyon bakterya. May halong asido at apog. Wah! Tumagos ang sigaw sa plastik. Napunit ang bag dahil sa pagwawala. Isang kamay ang lumabas. Kamay ng tao. Pero, pagdikit pa lang ng kamay sa likido, nagsimulang matunaw ang balat at lumawit. Lumabas ang pulang laman. Sinubukan ng biktima na lumangoy sa burak pero sobrang lagkit nito, lalo lang siyang lumubog. Tabunan nyo. Kumuha ng pala ang guon at naghagis ng bulok na gulay sa tangke. Bulok na repolyo, kamatis. Tumabon sa tao. Ilang sandali pa. Tumahimik na ang sigaw. Ang likido sa tangke ay patuloy na kumukulot, blob. Blob. Yung isa naman. Pumikit si Rico. Hindi siya pwedeng sumugod. Mag-isa lang siya. 5 sila. At nandoon si Don Setha. Kailangan niya ng ebidensya. Kinuha niya ang cellphone para mag-video. Pero madulas ang kamay niya sa putik, malabo ang screen. Crack. Nakaapak siya ng tuyong sanga. Hoy! Sino yan? Lumingon ang foreman. Umikot ang spotlight papunta kay Rico. Daga lang siguro, sabi ng isa. Hindi ganun kalakas ang daga. Tingnan nyo. Pinigil ni Rico ang hininga. Wala nang choice. Sumisid si Rico sa tambakan ng basura. Ibinaon niya ang sarili sa ilalim ng mabahong basura. Isang daga ang tumakbo sa mukha niya. Malamig at basa ang paa ng daga. Nakapasok si Rico sa loob ng bodega. Ang init sa loob ay parang oven. Nasa 50 degrees Celsius. Init ito ng biochemical reaction ng nabubulok na laman at basura. Umakyat si Rico sa hagdang bakal papunta sa taas. Paghawak niya sa railing. Malagkit. Ang railing ay balot ng itim na isebo. Singa ng taba na galing sa tangke sa baba. Nakarating si Rico sa catwalk sa pinakataas. Sa ilalim niya, ang dambuhalang tangke ng motherly core na mailapad na 20 talampakan. Blob. Blob. Itim at malapot ang likido. Parang sinigang na malapot. May malalaking bula na puputok kipap at maglalabas ng puting usok. Dumungaw si Rico. Amoy. Amoy suka, amoy bulok na karne, at amoy alak. Biglang. Umandar ang mixer. Vrew. Chug. Chug. Ang latak sa ilalim ay hinalo pa itaas. Nanlaki ang mata ni Rico. Sa gitna ng malapot na sabaw. May mga bagay. Parang pakpak ng manok. Parang plastic. At mga bagay na mahaba na parang hose. Bituka ng tao. Ork. Hindi na napigilan ni Rico. Sumuka siya. Ang suka niya ay nahulog sa tangke sa baba. Splash. Nahalo sa sinigang na tao. Napaluhod si Rico. Tagaktak ang pawis. Ito ang kusina ng impyerno. Patak.
Patak. May tumutulo mula sa bubong sa balikat ni Rico. Tumingala siya. May leak ang tubo sa taas. Ang tubig. Kulay kape. Inamoy niya. Amoy panis na dugo. Biglang. Sino yang nasa taas? Sigaw mula sa baba. Don Zeta. Ang matabang lalaki ay nakatingala, hawak ang isang bakal na tubo. Daga. Gusto mong sumama sa sinigang ko ha? Gusto mong makita ng malinaw? CJ. Hinila ni Don Zeta ang isang malaking switch. Vroom. Kablag. Kablag. Ang mixer sa tangke ay umungol parang kulog. Yumanig ang catwalk. Ang steel blade sa tangke ay umikot ng mabilis, gumawa ng whirlpool. Blob. Swoosh. Ang mga bagay sa ilalim ay hinigop pataas. Hindi makapaniwala si Rico. Ang lumutang ay hindi basahan. Parte ng katawan ng tao. Umikot ang blade, mailumitaw. Una ay hita. Pero ang laman ng hita ay naluray na parang nilagang manok. Sunod. Ulo ng tao. Tanggal na ang buhok. Ang mukha ay nalusaw parang kandila. Ang dalawang mata. Puno ng itim na putik at puting uod. Orc. Gustong sumuka ulit ni Rico. Biglang. Nahagip ng mata ni Rico ang isang bagay. Isang putol na braso na sumabit sa blade. Nangingitim na ang braso. Pero sa may balikat, may tattoo na malinaw pa. Dragon tattoo. Kulay pula at berde. Tandang-tanda ni Rico. Ang litrato na pinakita ni Aling Faye sa presinto. Ito si Benjo. Si Benjo ay isa ng sahog sa sinigang. Kita mo na. Sir Police. Sigaw ni Don Zeta mula sa baba habang tumatawa. Astig ng pabrika ko, no? Ginagawang ginto ang basura. Nanginig sa galit si Rico. Hulihin niyo yan. Gilingin para maging pataba. Utos ni Don Zeta. 3 goons na may dalang tubo ang tumakbo paakyat ng hagdan. Tumingin si Rico sa kaliwat kanan. Walang takasan. Sa baba ay kawan ng kumukulong laman. Mamatay ka. Hampas ng unang guon. Umiwas si Rico. Klang. Tumama ang tubo sa railing, kumislap. Sinipa ni Rico ang tiyan ng guon. Pero, swoosh! Sobrang dulas ng sahig dahil sa sebo. Nadulas si Rico. Ha ha ha. Wala kang takas? Sinakal siya ng pangalawang guon mula sa likod. Malagkit at mabaho ang kamay nito. Hindi makahinga si Rico. Umiikot ang makina sa baba ni Vru. Vru! Inipon ni Rico ang lakas, siniko niya patalikod ang guon. Oof! Bumitaw ang guon. Humarap si Rico at binangga ito gamit ang balikat. Ah! Nawala ng balanse ang guon at lumagpas sa railing. Tulong! Tulong! Sinubukan niyang kumapit sa railing pero masyadong madulas ang sebo. Splash! Nahulog ang guon sa tangke ng fertilizer sa baba. Wah! 1 segundo lang ang sigaw. Hinigop siya ng steel blades. Ay! Crunch! Squelch! Tunog ng ginigiling na karne. Ang itim na likido ay naging pula agad. Piraso ng kamay. Bituka. Lumutang at lumubog ulit. Bog. Sinipa ng huling gun si Rico. Nahulog si Rico sa catwalk. Hoy! Nakakapit si Rico sa bakal sa ilalim ng catwalk. Nakabitin siya sa ere. Sa ilalim ay impyerno. Hiss! Hiss! Tumalsik ang asido sa bota ni Rico. Nagsimulang matunaw ang swelas. Ang init. Ang masama pa. May bagay sa likido na dumikit sa paa ni Rico. Isang bungo. Ang mga uod mula sa bungo ay sinusubukang umakyat sa pantalon ni Rico. Hindi pwede. Umar si Rico at humila pataas. Biglang. Squeak. Squeak. Daan-daang daga ang nahulog mula sa bubong.
Dahil sa lakas ng yanig ng makina, nataranta sila at naglaglagan. Nahulog ang mga daga sa ulo at balikat ng guon. Aray! Ano to? Nagpagpag ang guon na wala ng balanse. Sinamantala ni Rico ang pagkakataon para makaakyat. Tumakbo siya sa control room. Balot siya ng sebo at dugo. Pagpasok sa control room, nilock niya ang pinto. Dumungaw siya. Nagsisisigaw si Don Zeta sa baba. Hulihin niyo! Gawing pataba! Tiningnan ni Rico ang control panel. Walang stop button. Pero, may button na reverse T at pressure release. Ngumiti si Rico. Ang pataba niyo. Sa inyo na lang. Mamatay kayo. Hinampas ni Rico ang pulang buton. Rue. Yes, hey. Yumanig ang buong bodega. Ang mga tubo na nakakabit sa mga tangke ay lumobo at pumutok. Boom! Ang itim at mainit na e-fertilizer sludge ay bumuga parang fire hose. Bumuhos ito kay Don Zeta at sa mga tauhan niya. Aray! Ang init! Tinakpan ni Don Zeta ang mukha. Ang asido ay tumama sa mata niya. Takbo! Sasabog na! Nagtakbuhan ang mga tauhan. Sinubukan ding tumakbo ni Don Zeta. Pero madulas ang sahig dahil sa sludge. Splat! May bumagsak na malaking tubo at hinarangan ang daan ni Zeta. Natumba si Don Zeta pati Haya. Ang pinagbagsakan niya ay ang conveyor belt ng e-shredder gilingan ng basura. Umaandar ang makina. Ang malalaking ngipin na bakal ay umiikot, crunch. Crunch! Huwag! Tulong! Sigaw ni Zeta. Hinihila siya ng belt papunta sa gilingan. Ang gintong kwintas sa liig niya ay sumabit sa hook ng conveyor belt. Gok! Nasakal siya ng sariling kwintas at hinila pababa. Hey! Karak! Pumasok ang dalawang paa ni Don Zeta sa shredder. Wah! Hindi na boses ng tao ang lumabas. Dinurog ng bakal ang mga buto niya. Dugo. Taba. Bituka. Lumabas sa dulo ng makina bilang tiginiling. Lumingon si Rico. Sobrang brutal. Pero ito ang key organic fertilizer na ipinagmamalaki ni Don Zeta. Siya mismo ay naging pataba na. Nakauniporme na ng bago si Rico. Na-promote siya. Ang kaso sa payatas ay naging headline at ipinasara ang pabrika. Sa harap niya, may isang plato ng ensalada, salad. Sariwang pipino at kamatis. Humawak ng tinidor si Rico. Tinuhog niya ang isang hiwa ng pipino malapit sa bibig. Biglang, parang may naamoy siya. Amoy maasim. Amoy bulok na karne. Baka guni-guni lang niya. Pero hindi niya kayang kainin. Ibinaba niya ang pipino. Tumingin siya sa labas ng karinderya. Isang truck ng gulay ang dumaan. Sa truck, may malalaking itim na sako. Walang tatak. Pero pamilyar ang hugis ng sako. Sarado na ang pabrika. Pero nandyan pa rin ang bundok ng basura. Nandyan pa rin ang mga daga. At ang mga tao sa Maynila ay kumakain pa rin ng gulay. Walang nagtatanong kung saan galing ang pataba. Naramdaman ni Rico na makati ang binti niya. Tiningnan niya. Wala naman. Pero sa isip niya, may mga ud pa ring gumagapang sa binti niya. Ang amoy na iyon, ang pakiramdam na iyon, ay magmumulto sa kanya hanggang sa huling hininga niya.